May caller na? Ano ba yan? Si Daniela. Hello? Hello, Papa Jack. Hi, Daniela. Hello po. 16 ka pa lang? Apa. May love life ka na? Ay, hindi po. Hindi Family problem po. Family problem? Naku, ako talaga yung the best sa family problem. Hindi ko alam paano ako magpapayo dito. Sorry alam mo, ang forte ko talaga, love life. Pero ate, sa abot na makakaya ko, ha? Opo. Pero kung may sakit ka, halimbawa, mga medical condition, kaya ko rin na rin. Ako na rin lahat. Spiritual problem, gano'n. Nanuno ka, ako na rin bahala dyan. Diba, nagkabutlig ka kasi umihi ka sa may nuno, ako na rin bahala sa lahat. Nahirapan ba kausapin ako? Anyways, Daniela, nag-aaral ka pa? Opo. Anong kurso mo? HRM po. HRM. Ay, di maganda ka, iha. Eh, hindi naman po. Ay, di medyo pangit. Opo. Hindi kasi, di ba? Dapat maniwala ka maganda ka kahit ano pa yan. Naintindihan mo? Opo. Oo, ganun ha. Maniwala kang maganda ka, okay? Sige po. Ala, teka lang ha. Ano ba yan? Ate, wait lang ha. Apa. Ayan na. Tanghayin nyo kasi, paparamdam eh. Sige. Sige, paglilingkod kasi ate. Kwento ka na. Kasi po ganito yan. Since grade 6 po ako, makapapa po ako. Makapapa? Makatatay? Opo. Akala ko yung ketchup. Kasi ako, since grade 6 din, makapapa din ako. Ng mga mag-college, nag-Jufran na ako noon. Nainis na ba kayo sa? Okay. Bakit since grade 6 lang? Ano meron? Kasi po, nung grade 1, si mama po talaga. Ang nag-aalaga sa akin. Okay. Tapos, asan na papa mo nun? Nasa bahay po, pero parang wala lang po siya sa akin. Baka naman kasi may trabaho ang tatay mo nun. Opo, tapos po siya nun? Stay in. Laging wala. Opo. So, syempre, ang center of yung of your an affection and attention nanay galing. Opo. Nung nag-grade 6 ka? Lumabas po si mama, so nag-Singapore po siya. Okay. Yung papa mo, lagi na sa bahay. Opo. So, papa naman ngayon yung Opo. yung naging okay. Sige, tapos? Then, nung umuwi po kami ng Iloilo. Nino? Kami po magkakapatid. Ilan ba kayo magkakapatid? 4 po. So, yung bunso po namin, 5 years old. Ikaw panganay? Hindi po, pangatlo po. Pangatlo? Opo. Sige. Okay, tapos? Tapos, nung umuwi po kami ng Iloilo, parang bigla po siyang nagbago. Sino? Yung papa po namin. Paano nagbago, ate? Kasi po nung nandito po kami sa Iloilo, sa Maynila, parang ang sweet niya po. Okay. Then, nung napunta na po kami sa Iloilo, palagi niya na pong sinasaktan yung mga kuya ko. Napapalo? Opo. Ate, baka naman kasi nung umuwi ng Iloilo, tumigas ang ulo ng mga kuya mo. Hindi pwede naman kasing iba, pwedeng ganun, Bakit pinapalo? Kasi po parang nung napunta po kami sa Iloilo, na po si Papa sa inumin. Naglalasing na? Opo. Nagbartak-bartagan, ganun. Tapos? Tapos, graduation ko nung grade 6 po, nag-promise siya na siya yung aakyat sa akin, pero wala po siya nun. Yung time na yun, yung mama mo nasa abroad pa rin? Opo. Okay. Tapos, asan na papa mo nung graduation mo? Nasaan? Hindi po siya nag-attend. As in, tinignan niya lang po ako na umaakyat mag-isa. Di umattend siya kung nakita ka niya na umaakyat. Hindi nga po siya umakyat. Yung feeling po na ikaw lang yung mag-isang umakyat, tapos ibang tao yung nagsabit sa'yo ng medal. Pero nandun siya? Opo. Pinuntahan ka pala, hindi lang umakyat ng stage. Pero yun po yung promise niya. Siya po yung magsasabit ng medal. Anong paliwanag sa'yo ng papa mo nung hindi umakyat? Wala po, kasi lasing daw po siya. Ganun. Nagtampo ka? Opo. Tapos, grade 6, nung nakagraduate po ako, umuwi
rin po siya ng Maynila. So, parang ilang buwan lang siya sa Iloilo. Okay. Then, nag-grade 7, grade 8, grade 9, wala na po akong alam tungkol sa kanya. Basta nagpapadala daw po siya sa kapatid ko. Ano? Okay. Kailan pa siya nagpunta ng Iloilo? Ano yung bumalik? Grade 6 po. Tapos, bumalik siya November. Tapos kayo magkakawad na sa Manila na? Hindi po, nasa Iloilo pa rin po kami. Bali ganito po, grade 6 po, June, lahat po kami pumunta ng Iloilo. Tapos, nung November, kami naiwan sa Iloilo, siya pumunta ng Maynila. Bakit siya nagpunta ng Maynila? Sabi niya po, may work na daw po siya. Tapos, grade 7, nagpapadala pa po siya. So, nakakaipon pa po si mama. Okay. Nung grade 8, parang ang dami ng chismis na, uy, Ella, broken family ka na pala. Ganon. So, hindi po muna ako naniwala kasi inisip ko, gawa-gawa lang. Tapos yung mama ko, pinipilit ko, broken family na ba ako, mama? Ganon. Okay. Hindi. Ganon lang. Nagtrabaho lang si papa mo, busy lang kaya hindi nakakatawag. Sige, pakilakas mo, Iha. Tapos yun po, nung mag-e-end na po ng grade 8, dun ko lang po nalaman na may ibang asawa na po pala si papa. So 2 years. 2 years, opo. Tapos, syempre po, isang babae lang po ako. Tapos, mas naano po ako kay papa. So, nung tinext ko siya, bakit mo ginawa? Gumaganon po ako. Tapos sabi niya... Pero yung kabuuan ng time na nandun siya, andito siya sa Maynila, nag-uusap ba kayo magtatay? Tumatawag ba? Opo. Tapos ang dami niya pa pong habilin na kailangan daw po pag na-boyfriend, makikilala niya pa, ganon. Hindi, huwag mo nang pansinin yun kasi normal naman sa pagiging tatay. Huwag mo naman samain pa yun natin. Tapos yun po, nung napunta pa po ako, nung eto pong grade 9, so binabalak po ni mama na papuntahin ako ng Manila. Ayaw ko po. Kasi sabi ko, para saan pa makikita ko si papa, di ba? Gumagano ako. Nagalit ka talaga. Opo. Tapos, nung nalaman ko po na may anak na sila, 2 years, gumanon ako. 2 years pa lang may anak na sila. Grabe. Samantalang yung kay mama, hindi naman ganun. Ano ang paliwanag ng mama mo? Siyempre, may paliwanag yan. Yung paliwanag po ni mama, kasi daw po nag-away lang sila. Financially. Kasi po hindi di pa nagpadala si mama nung 1 month. So si papa po nagpadala ng 1 month. Tapos, nung time na yun, nagda-drugs na din daw po siya. Sino? Yung papa ko po. Okay. Tapos, nung nalaman ko po na ganun, may anak na daw po, okay lang, sinabi ko okay lang po sa anak ng lalaki kasi babae. Tapos, may asawa pa, gumaganon ako. Samantalang hindi niya man lang inisip, gagraduate na yung panganay, matanda na kami, naghanap pa siya ng mas bata, gaganon-ganon pa ako. Tapos yun po, nagano po, grade 9, na problema na po si mama ng financial para sa aming magkakapatid. Nandun pa rin siya sa Singapore noon? Opo. Na problema na po siya ng financial. So, kailangan po isa sa amin mag-stop. Para mapag-aral yung panganay namin. Sino nag-stop? Hindi po kami wala pong nag-stop sa amin. So, naging working student po ako. Isinakripisyon na nanay mo lahat para matuloy lahat. Opo. Tapos yung naging working student po ako. Tapos, yung feeling po na nung nalaman niya kung nasa Manila ka, tapos gagraduate na nung 1 year yung kuya mo, saka pa siya nagparamdam sa'yo, tapos sasabihin niya na, sorry daw, gusto niya na daw po bumalik sa amin. Nahihirapan na rin daw po siya ngayon. Tapos, yung feeling po na parang nagparamdam lang po siya kasi alam niyang okay na lahat, wala na kaming problema. Doon pa siya nagparamdam na lahat ng palo niya sa mga kuya ko, kinalimutan namin na sinaktan niya kami, iniwan niya kami. Tapos yung mga palo, huwag mo na isama sa
isasama ng loob mo yan, ha? Oo. Kasi, alam mo, balang araw magiging magulang ka rin. Hindi ko alam kung tama yung mamalo o hindi, mga kaibigan. Ako hindi ako namamalo ng anak. Daniela, I'm a daddy myself, ha? Tatay na rin ako. Hindi ako namamalo ng anak. Pero I will tell you one thing. Kami mga napalo at nagulpi noong dekada 80, 90, kami pinakamagagaling sa lipunan. Lady naman, joke lang yun. Joke lang. Hindi, iba yung disiplina kasi ng, iba, dati kasi, iba, pag tinignan lang kami ng magulang namin, iba yung, mga kaibigan, not for anything else, I'm just speaking for my generation, iba, dati, iba yung pakahulugan namin ng respeto, dati, kumpara ngayon, iba na yung bonding yun. I'm not saying it's better or it's worse, I'm just saying it's a different thing, that's my point, ano? So, ang pinupunto ko lang ate, di ba, hindi naman nabawasan yung pagiging tatay niya sa'yo at saka yung pagiging anak mo sa kanya dahil napalo kayo. Huwag mo nang isama sa reklamo mo yan, ha? Oo. Kasi balang araw, pag napalo mo yung anak mo dahil nakulitan ka, ayaw mo sabihin sa'yo ng anak mo, masama ka magulang dahil namalo ka. Alright? I'm not encouraging mamalo tayo. That's not my point. Diba? Hindi yan ang sinasabi ko. Diba? But who are we to say and tell parents, diba, na mali ang mamalo? Ang parenting style, unique yan sa bawat family. Opo. Diba? Oh. Ako, tapos, share ko lang sa Daniel. Sayo magkakapatid, ako lang sayo magkakapatid na pinapaluhod sa munggo, ginugulpi ng nanay ko, diba? Oh, but look at us now. Hindi para but sayo magkakapatid, I am the most reliable. Bakit? I've been through the worst. My mom has put me through the worst, diba? Pero never at one point nagtampo ako sa nanay ko. Ang pagmamahal ko sa nanay ko, Daniela, lampas pagkatao ko. Kasi hindi naman, napalo ko na nanay ko, di ba? Noong time mo yan, ang problema ko lang yung latay ko. Pero yung nanay ko, na namalo sa akin, ang problema niya, lampas langit. Eh kung gumaan yung pakaramdam ng nanay ko kasi napalo ako dahil matigas ulo ko, baka kasi dapat, ganun. Sinasabi ko lang, ha? Opo. So, hindi, ang sinasabi ko lang talaga sa'yo, wag mo nang isama sa ikakasama ng loob mo yung napalo kayo. Pag-usapan natin na yung iniwan niya kayo, yun, ate, I give merit to you sa part na yun. Masama talaga ang loob. Of course, ate, close kayo magtatay, di ba? Parang ang dating, you felt betrayed, no? Opo. Oo, sige. Anong tanong mo sa akin, Iha? Yung, kung papatawarin ko po ba siya o hindi. Alam mo, Ella, it's never a wise thing bilang anak, ha? Opo. Alright, na magtanong ng ganyan patungkol sa magulang. Alam mo, Iha, ang mga magulang ay magulang. I'm telling you that because I want to make an emphasis na magulang sila at sila ay taong kagaya mo. Hindi dahil naging magulang ka, naging perfect ka na. Not because naging magulang ka, it does not mean and will never happen that you are not bound to commit mistakes. Hindi naman nabago yung katotohanan, Iha, na tatay mo siya kahit nagkamali siya. Pero Papa Jack, yung... I don't want any justification on this. I heard you clearly. You were abandoned. Para masabi ko saan tama yung term. Alright? Inabandon na kayo. Tama, mali? Opo. Nakita mo naghirap yung nanay mo. Tama? Opo. Nakita mo naghirap nanay mo. Nakita mo nalagay sa bingit ng alanganin yung pag-aaral niyo magkakapatid. Tama? Opo. And all those years, ate, may question sa utak mo. And then you found out yung tatay mo, nag-asawa ng iba, nagkaanak. Tama? Opo. Alright. Mali yung ginawa niya. I agree with you. But you are asking me a question, ate, that I only have one answer for you. Ang tanong mo, papatawarin ko ba siya? Anong gusto mo? Mag-maniklod yung tatay mo sa harap mo? Will you feel good as a daughter? Hindi po. That's the point. Yung magalit sa tatay mo, ate, normal yan, tao ka eh. It's human nature, di ba, to get mad. Dati nagagalit. Marami na nga na YouTube sa paggalit niya. Tama? Marami na di ba, amalayer, di ba, dahil sinirang buhay ng YouTube sa Facebook. Di ba? Oh. Normal ate magalit, walang dyan. Di ba, pero yung to the point na i-require mo siyang parang humingi pa ng tao, magmanikload sa'yo, ate. Huwag mong gawin sa tatay mo yan. Huwag mong nakawin yung pagkatao niya, ate, dahil nagkamali siya sa'yo. Tatay mo yan. Magunaw mo ng mundo, ate, magkabaliktad man, di ba?
magpalit man ng pwestong Brazil tsaka Pilipinas sa globo, mananatili ang katotohanan ng tatay mo yan. It's not changing anytime soon. If you are mad with your tatay, that's okay. Human nature yan. May paraan din siguro tatay mo para bawiin yung galit mo, amuhin ka. But if your question is leading, ate, dun sa part na kailangan niyang magmanikluhod sa'yo para patawarin mo siya bilang tatay, huwag mo nang ibigay sa kanya ate yung kahihiyan na yan. Hindi naman nararapat. Hindi ko siya kinakampihan. Actually, galit ako sa ginawa niya. But one day soon, someday in your life, you will become a parent. And then you will realize, pag naging magulang ka, you will be in a position na you are a parent and there's a lot of expectations from you bilang magulang, and not every expectation sa ma-deliver mo ng tama at di din nagkamali ka, mahuhusgahan ka. Magulang ka, hindi ka naging perfect. At ang pinakahuling tao na isipin mo ate na mag-judge sa'yo ay ang mga anak mo. Kahit gaano kasama ang magulang. Well, ibang bagay yung mga ibang magulang, yung mga nang rape ng anak, yung mga dukutin natin mga ano ng mga iba yung ate. Iba yun. That belongs to a different category. Am I getting my message across ate? Okay naman actually. Sabi ko, am I sending my message across clearly? Napapaintindi ko ba sa'yo na maayos? Opo. Well, hindi ko alam kung tama ako but am I correct? Dito sa assumption ko na the only reason kung bakit ka ganyan, galit, ay dahil namimiss mo siya? Siguro po maybe. Yung totoo. Tapos, siguro na maybe pa. Ano na to? So, ang dami ng siguro. Parang ano yan eh. Di ba mas better? Mas na better pa. Sobrang na yan ha. Di ba karaniwan yan? Di ba alam mo, sir, mas better to. Mas na better pa. Ang galing. Di ba yung mas better na nga yun? Bili na po kayo, this is the most biggest. Mga ganun. Most na, biggest pa. Ano na? May pinapatawa lang kita eh. Alright? Yung magalit sa tatay mo ate, that's human nature. Alright? No, human nature yan. I give that to you. I will not take it against you. But your question ate, di ba, yung tanong mo kasi, dapat ko ba siyang patawarin? I am compelled to give you only one answer. Di ba? Actually, I don't even want the question. Kasi, ano yan eh, ang dating sa akin natin, you are too arrogant and you are too big for his forgiveness. Di ba? For his forgiveness. Ano ba ang inaantay mong gawin ng magulang mo ate? Dukutin niya yung mata niya, tapatawad mo siya. You are 16. Di ba? But I expect ate na you understand what we're talking about here. Tama, mali? Tama po. Alright? Opo. You miss him. Malulungkot ka. Daniela. Po. Okay, ganito you belong to a, diba, society calls it broken. Opo. Diba? Opo. But you know what, I'll give you the different side of it ate. Alam mo Daniela, may mga pamilya na kompleto man, hindi naman kompleto yung members, hindi naman din kompleto yung pamilya. At alam mo, ito personal ko to kasi family problems ito. I can only give you advice from a personal vantage point. Kasi family is unique eh. Diba? Pero naniniwala ko yun, may mga pamilya na kompleto naman yung members, pero not because kompleto kayo doesn't mean you're not broken. Diba? Ako, pasensya ka na kung example ko man sarili ko, ha? Opo. Kasi this is the only way for me to give you advice, ate. Pag pamilya kasi ang problema ay, to me, it becomes a personal thing, diba, to give it, diba, to advise you. Plus, of course, ate, considerations of
acceptable and not acceptable, okay? Ako, ate, lumaki ako sa pamilyang hindi ko naman kasama yung tatay kong araw-araw. Di ba? Some might call it, broken family. But I felt during that time, lumalaki, kompleto naman kami. Huwag naramdaman kulang. Broken ba kami? Siguro sa standard sa ibang tao. But I felt all those years, kompleto naman kami. We had all the love that we need. Kumakain kami twice a day, at least. Pag sinuwerte, 3 times a day, dahil mahirap buhay namin. But we survived. My father was somewhere else. Pero never at one point, ate. Kasi ako, never ko naman naging kasama tatay ko. From day one, di naman kami nagsama sa isang bahay. He was always somewhere else. My father was a policeman. And meron siyang 3 families. I belong to the 3rd family. But not a single time, Daniela, na nagtanim ako ng sama ng loob sa tatay ko. Why? I have a very simple reason. Sinasabi ko sa iyo, ate, pasensya ka na kung personal. Sinasabi ko sa iyo ito, baka lang ma-adapt mo. Alam mo bakit di ako nagtanim ng sama ng loob sa tatay ko? Alam mo kung bakit? Kasi tatay ko siya. Wala nang paliwanag yun. Yun na yun. Kailangan ba niyang paliwanag kung, di ba? Kasi hindi naman kayo pwede magkapilian niya. Hindi ko naman siya pwedeng piliin, hindi niya ako pwedeng piliin. Whatever happens, di ba? The universe says, I am your son and you are my father. Mag-away man tayo, it's not changing anytime soon. If I hate you to your guts, there's no changing the reality that you are my dad, I am your son. So, ganun ka simple. I hope you can adapt it. Sana ma-adapt mo siya, sabi ko, ate. There's no changing the fact that he is your dad and you are his daughter. Kung kalahati ng buhay mo, ate, I believe 3 years ang nakalipas nung iniwan niya kayo. Tama yan? Opo. Oh, ilang taon ka na? 16? Opo. Oh. Kung 16 ka na ngayon, ate, 3 years, masama loob mo sa kanya, yung naunang 13 years ba, ate, naging masama siya? Diba? You'll never know. Baka in the next another 16 years or 50 years of your life, he will become the best dad. We don't know that. You don't know that. Hindi kita kinakampihan, ha? Opo. I'm teaching you at humility. Kaya sa mga anak na nakikinig dito, mga kaibigan, practice humility, unahin niyo sa magulang ninyo. Huwag kayo sasagot ng pabalang sa magulang, yung paiyakin ng magulang ninyo. Sabi ko nga, exempted yung ibang krimen na ginawa ng magulang sa anak. May mga mangilan-ngilan. May mga ganito, mga kaibigan. Don't cross the line. Not because nagkamali ang magulang na sabihin, as a daughter, as a son, you are a bigger person than them. Pag nakakita ko ng anak sumasagot sa magulang dyan sa kalya, sapukin ko talaga anak. Hindi gagawin ng magulang yun minsan eh. Minsan ng magulang iiyak na lang niya yan, anak mo naman eh. Wag kong gagawin sa harap ko yan, sapukin kita. Not in my presence. I have a question for you, ate. I hope it will wake you up. Are you ready? Wag naman sana, tanong lang ito. Halimbawa, ate, with the state of your emotion towards your father. Halimbawa lang, kunin ni Lord yan ngayon mismo. Kunin ni Lord, wala na, forever. And the only way for you to say sorry sa kanya, hindi mo siya pinatawad, kapiranggot na simento, may pangalan siya nakalagay. How will you live with yourself? Hindi ko rin po alam. That's the point, ate. Yung magalit ka na normal yan, iya. Pero ano bang nire-require mo? Patawarin ko ba tatay ko? Wala. There's no point na magtanim ka sa mga lab, ate. Magalit yan, man. But don't do that to your father, to yourself. Alright? Opo. I believe that you are a good daughter. I believe that. Okay?
Opo. Do not cross the line. Don't be rebellious. Kung nakikinig ang father mo ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Papa, kung nakikinig man siya, sorry kung masyado akong emotional, kung hindi ko siya kagad napatawad, and sorry din kung nagalit ako ng over sa kanila ng bagong pamilya niya, kung mas inisip ko yung sarili ko, yung family namin, kaysa sa bagong buhay niya. Sorry kung masyado ko silang kinagalit. Sorry kung lahat ng bad words siguro nasabi ko sa kanya. Yung time na sinumpa ko siya na kakalibutan ko siya. Sorry sa lahat-lahat. Yun lang po. Ulitin ko ate, yung magalit normal yan. Right? Okay? Normal magalit. Human nature yan mga kaibigan. Sira ulo lang di mo rin magalit. Actually, malapit na ako magduda kung si Christopher, sira ulo yan. Hindi mo rin magalit si Christopher talaga. Ang pakabait na tao. Sobra. So si Christopher exemption talaga. Napakabait po ni Christopher mga kaibigan. I have not seen Christopher got mad in the past 11 years that I worked with this guy. Diba? Pero ang galit, diba, it's part of our emotion. That's human nature natin. So nagalit sa tatay mo, nagtampo ka, okay lang yan. Alright? Opo. Pero wag mong ibase ate sa pagkakamali niya, yung kabuuan ng pagtingin mo sa kanya bilang tatay. Alam mo, Daniela, kapag nagkabilangan ng kasama ng loob between you and tatay, mas marami siyang sinama ng loob sa'yo. Nung bata tayo, di ba mga kaibigan, di ba? Malasagot tayo, magkabilangan, di ba? Honestly, mga kaibigan. I'm sorry, Daniela. At some point, I feel like I have failed your expectation towards, diba, the advice that you want from me. Pasensya ka na, ano? But I will never allow you, ate, na magtanim ng sama ng loob sa tatay mo. I'm your friend. It's for your own sake. Alright? Opo. Thank you very much for calling and for trusting Papa Jack, ano, with your problem. I appreciate that, ate. If I were you, ate, allow your tatay to fix things with your nanay. It's their thing. Silang dalawa, ate, problema nila yan. Pero yung pagiging anak mo, that remains to be the same, whatever happens. Opo. Okay? Opo. Nasaan ka ba ngayon? Kainta Rizal po. Kainta Rizal. Asan yung mga kapatid mo? Sa Iloilo po. Sino kasama mo dito? Bali, working student po ako. Yan, pagtatrabaho mo, alam mo. Anong work mo ngayon? Sa house po. Alam mo ikaw, Daniela? Opo. Alam mo yung ganyan, yung trabaho mo, ate, yung ginagawa mo ngayon. Dagdag yan sa skill sets mo bilang tao. Balang araw, ate, kasama yan sa skills mo bilang manggagawa, bilang empleyado, bilang tao. Alright? That's part of your skill set, ate. Nag-iipon ka ng kumbaga ng dagdag sa resume mo. Alright? Malay mo, maging model ka rin ng 2-in-1 tusiran. Yun na, di ba you don't know that? Di ko alam, ha? Diba? Maging model ka ng tusiran, ate. Nung nag-aaral ako sa bukid dahil wala yung tatay ko, ate, nagalit noon. Pero diba, ngayong okay na ang buhay ko, Daniela, niisip ko, kahit sa mo lagi ngayon, hindi ako takot maghirap. Bakit? Na alam ko lahat kung paano mahirap. Diba? Kaya ko mag-aaral ng bukid, diba? Nagtinda ako sa palengke. Diba? So, kumbaga, I am forged in fire. I am tough as a steel.
But I have never forgotten my core. Alam mo ito, Daniela, sensya ka na, lumalawak yung usapan natin, ha? Opo. Gusto ko lang i-share sa'yo. Sa mga may galit sa puso, mga kaibigan, never forget to be a good person, even when you're mad. Yung mga tao, mga kaibigan, they become a bad person when they're angry. Diba? Kaya yung mga tao nagwala, nakabarrel pack, because you chose, diba, to be a bad person nung nagalit ka. Huwag niyong kaliligtaan, never choose to be a bad person. Always choose to be a good person even when you're mad. Alam mo, Daniela, share ko lang sa iyo, total, nagkakwentuhan tayo. Parang kuya muna ako dito, ha? Opo. Pag galit ako, mga kaibigan, may kaaway ako, lalaki, tumatakbo ako. Alam mo kung bakit? Hindi dahil takot ako. Malaki akong lalaki, makakasapak ako. Bakit naman hindi? I run. I am afraid na makapanakit ako ng kapwa. Baka pag humupa yung galit ko, nasapak kita, you will have permanent damage and you will carry on that, diba, the rest of your life. That damage. I don't want that. Hindi ako hindi makaaway. Ay, naku, Diyos ko. Bahala ka din. Picturean kita, mag-selfie sa gilid mo. Because I choose, diba? I'd rather be coward, diba, than fight and, mapapala mo sa ganyan, diba? So, likewise, i-apply natin sa'yo. Atin yung telepono mo, inihiya ng daga. Likewise, i-apply natin sa'yo. I'm giving you the same. Galit ka, but do not choose to become a bad person. Pag ginanyan mo tatay mo, good ka pa rin ba? Hindi na. Tama? Opo. Sige, ha? I-text mo lang tatay mo. Kumustahin mo lang. Magpapasko na, ka ba? Walang bilang kanya na sapatos, di ba? Yung Barbie, Yes, Skechers. Okay? Opo. Salamat. Nanay mo nasaan? Nasa Singapore pa po. Singapore pa din. Kumustahin mo rin nanay mo, ha? Opo. Siyempre, mahirap buhay ng mga nandun natin. OFWs, hindi madali yan. Kaya may mga magulang na OFWs, mag-aaral kayo buti, ha? Hindi yung puro kayabangan dahil nanay ko nasa abroad, may bago akong telepono maganda, di ka naman nag-aaral. Okay lang kung nag-aaral ka mabuti. Ngayon mga magulang po na nagkakakuba sa ibang bansa, nagtatrabaho ng dito sa Pilipinas, yung anak ni Bulakbol, padala niyo ko ng address, sasapukin ko ng matino yan mga yan. Diba? Kaya lang magalit sa akin, ha? Lalo na yung mga may magulang, mga kaibigan na hindi na alintana yung pagod nila, may bigay lang yung sa pamilya. Mag-aaral kayo buti. Salamat sa pagtawag, Daniela. Thank you po. Thank you, nakinig ka sa akin. I appreciate that, ha? Papa, thank you rin Salamat, po. salamat. Si mga kaibigan, si Daniela Rizal, kung nakikinig po yung tatay niya, work on that part. Huwag mo ngayon tuloy magalit yung anak mo sa. Sige naman tatay na yun, ha? Ay, naku. Sorry mga kaibigan, ha? Alam niyo, pag-usapang pamilya, I'm on a different level. I'm on a different horizon. Iba talaga pag family matters na. It's a different thing. Pag jowa-jowa, sorry to say this, pero pag jowa-jowa, replaceable yan. As much as you love a girlfriend, a boyfriend, pwedeng palitan yan. Period. Diba? I mean, if you're with someone for the right reason, okay lang yan. Diba? Only with very few exemptions, mga kaibigan, if you think you are destroying your family na okay naman, diba, meron silang ayaw na jowa mo, huwag mong piliin jowa mo, diba? Hindi ko sinasabing iwanan mo. Trabahuin yung magustuhan ng family mo yan. Huwag mo ngayon galit ang family mo. Minsan ganyan yung mananawagan sa mga dalaga, ha? Pag nagpapaligaw kayo, patuloyin nyo sa bahay nyo yung mga lalaki. Huwag kayo magpapaligaw sa kanto ng Jollibee, sa McDo, sa Wendy's. Ang gumagawa nyo, mga cheap lang. Mga cheap lang yan, Diba? Mga cheap lang. Value yourself. Being a woman, being a girl, being a lady. Patuloyin nyo sa pamamahay niyan. Pakilala nyo sa magulang. Ang lalaking sincero sa kanyang pagmamahal na nakakabisyo, kahit harangin ba ako ng shotgun, tutukan mo ako sa noo, pag mahal ko yung anak mo, tutuloy ako sa bahay ninyo. Nothing will stop me. Gusto ko yung anak mo, gagawin natin. Diba? Until such time na magustuhan mo ko, if it takes a lifetime to prove myself to you, diba? Why not? Gawin natin.
Tapos magrereklamo kayo, di ba, yung boyfriend ko, iniwan ako, hindi mo tinuruan ng respeto. Papuntahin niyo sa bahay ninyo. Harapin niyo sa magulang. Hayaan yung tanungin ng nanay at tatay mo yan, di ba, ng mga linyang, mahal mo ba yung anak ko? Alam naman natin lahat ng sagot, di ba? Wala namang tangang sasagot ng hindi. Ang laging sagot, opo. At alam na magulang mo yan, yan ang sagot niyan. Nagtanong lang yan kasi gusto sabihin na magulang mo sa mga nanliligaw sa'yo na mahalin mo yan kasi mahal namin yan. Gusto lang nilang marinig. Kaya, mga nakikipagkit sa kanto, yung mga kalandian niya. Papuntahin niyo sa bahay ninyo. Diba na? Kanto-kanto para kayo, mga gago kayo. Kanto-kanto. Mga kantuhin ka niyan. Hindi kasi kanto eh. Ano ba yan, oh? Hoy, ano sabi ko? Kantuhin, ha?